Magandang araw sa ating lahat at malugkod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang K kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob ninyo sa amin. Salamat po sa biyaya ng bagong araw at bagong buhay. Nawa ay masariwa namin ang aming mga pangako bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Naway mapahalagahan namin ang bagong buhay na pinagkaloob sa amin sa sakramentong ito. Basbasan po ninyo ang lahat ng mga bibinyagan, mga magulang at mga ninong at ninang. Naway mabigyan ninyo sila ng sapat na lakas at inspirasyon upang mabuhay ng naaayon sa kalooban ninyo. Hinihiling din namin ang tulong ng ating mahal na inang si Maria, ina ng simbahan at ina ng lahat ng Kristiyano. Masunod nawa natin ang halimbawa ng mahal na ina, mapagmahal, masunurin at mapag-ampon sa bawat Kristiyano. Hinihiling natin ito sa ngalan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Magandang araw sa ating lahat. Ayan. Naririto po tayo live po sa ating CCNE, no? At maganda pong i-welcome po muna natin bago ang lahat. Ang ating Kura Paroko ay naririto sa atin, no? Kasama po natin sa ating programa ngayong araw na ito. Magandang araw po, Father Glenmar Gamboa. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po. Ayan. So magandang araw. Father Paul, kumusta ka naman dyan sa Gibraltar? Hello, yan. Magandang araw. Dito medyo maaraw. No? Hindi ko alam sa Pilipinas kung parang ano bang panahon ngayon dyan. Maaraw din dito. Hindi, joke lang. Maaraw. Bumabaha po ngayon at umuulan. No? Umuulan po at binabagyo po kami at binabaha po ang kapaligiran ngayon. Bukas nga po, wala pong pasok dito sa Kamaynilaan. No? Mag-ingat. Oo, kami nag-iingat at kailangan lagi tayong tuyo, no, para hindi tayo magkasakit. Siguro tanongin din natin ang iba nating mga kasama. Yan, nasan ba sila? Ayan, Si ayan Sister. sila. Si Sister, nasa ka sister ngayon? Hola, estoy Hola. aquí en España. Wow, hola. Nasa Spain. Buenas Nasa Leon noches. po ako. Maaraw din, katulad ni Father Paul. Mainit po ngayon dito sa Leon. Pero hindi kasing init sa Madrid. So, kasalukuyan nasa general chapter po kami. So, may mga commission works po. So, pero kahit ganun pa man, ay nagsumikap po ako na maka-join pa rin ng Usapang K. Wow, Pareho salamat na kami po. ng timeline. Usapang K sa akin. Pareho na kami ng timeline ni Sister, ano? Oo, hanggang kailan ka dyan, Sister? August 6 kami. Hanggang August pa. So, maganda naman ang klima dyan ngayon at nakakapag-relax din kahit paano. Maraming trabaho. Maraming trabaho. Ayan, si Brother Juan Paulo muna. Magandang umaga sa ating lahat, no? Sa mga nakikinig at mga nanonood po ngayon. Stay safe po tayong lahat. No? Ayan, si Brother Den. Kumusta ka naman? Nasaan ka ba? Nasaan ka ba, Brother Den? Hello mga father, sister, and brother. Dito po kayo sa bahay ko, dito po sa Negros. Isa po magandang araw po sa ating lahat. Lalo na po sa mga nakikinig ng Usapang K, na-miss ko po kayo. Oo. Long time no Long time no see. Oo nga. Tsaka worldwide na tayo ngayon. Talagang Wow! from Europe na. Nasa Europe yung iba. Tapos, nationwide tayo ngayon. Nationwide, international tayo ngayon. Magandang pag-usapan din natin, pinag-uusapan natin nationwide, universal, ang sakramento ng binyag, kung bakit tayo nagkakaroon ng sakramento ng binyag ay dahil siguro pag-usapan natin yon dahil ang pagiging Kristiyano, ang nabinyagan ay pagiging miyembro ng Katoliko, no? Ito yung Universal Church, no? Sinasabi nga natin na kahit magkakalayo tayo,
tayo nagiging isa kay Kristo sa pamamagitan ng binyag? Siguro, unahin natin, ano nga ba yung binyag? No? Para saan ba yung binyag? Bakit importante ang binyag? Siguro unahin natin ang ating kura Father, paroko. teka, Oh, yes po, Father, sister. meron palang POV. Baka Pas- nakalimutan natin. Oo Si nga, yung Father- POV, baka makalimutan Father natin. Louie. Ano Oh, yung Father Louie. Ay, POV andyan mo? pala. Sorry, hindi ko na. Hello. Oh, Father Louie, kasi hindi naka-open yung camera. Sorry. Hindi, Father Louie. ipapakilala mo ako na ngayon. Sige. Sige. Father Louie, kumusta? Ay, mabuti naman, Father Dexter. And to marami all of bang- you, mga marami bang- kalakbay. Marami bang ginagawa ngayon, Father Louie? Ay, okay lang kasi walang pasok bukas. Mhm. Yeah. May, so ano yung mga nakikita mo, ano looking forward to ngayong mga panahon na ito? Ang nakikita ko ay titigil din ng ulan. Pagkatapos ng ulan, merong sunshine. Parang Yun ang sa nakikita ano, ko. oo. Salamat Father Louie sa pakikisama dito sa ating programa ngayon na Sakramento ng Binyag. Ayan. O yung POV muna, Oy. Father Coronel. Yun. Sige. Thank you very much po. Thank you very much. Ito na po yung ating UK POV, yung usapang kay point of views ng ating mga MC po rito, no. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily reflect the views and opinions of our radio station, the network, and the Catholic Church. Ang una po ay para kay Sister. Sister, nasa news po. First Filipina Prioress General, Las Misioneras de Santo Domingo. Sino po yun? Si Sister Mary Jeanette Intacasi. Prior to her election, she was our Secretary General. So, very parang amazing. It was really amazing. Kasi yung parang one shot. Tapos ay, majority. Tapos siya kagad. So, walang kahirap-hirap. And I think, it's really God's time na magkaroon ng First Filipina General. Kasi for the past chapters namin ay laging Spanish ang lumalabas na general namin. Thank you very much po. Kay Father Talavera naman, any reaction po? Ang sabi po ni Bishop Uy ng Tagbilara na ngayon ay sa Cebu na siya malalagay. Sabi niya po Wow. ay, I am not worthy. Ayun po. Well, kasi kung minsan, yung tingin natin, lalo na sa mga outsider, kapag napopromote, ang tingin natin sa ganun ay isang promotion, lalo na from parish priest, naging bishop, naging archbishop, Pero on our point of view, it's always a position of service. Hindi siya position of power, hindi siya basta position of authority or influence. Of course, that's part of the call, kapag ikaw ay naging archbishop. Pero basically, it's service. Kaya nga, mas malaking responsibilidad. Kaya siguro nabanggit niya yung I'm not worthy. And in fact, it's a good sign. Kasi sino ba naman sa atin ang worthy? I think parang naging comment din yata yun ni Nuncio, nung nabanggit yun ni Archbishop, sabi ni Nuncio parang, I will be worried or more worried kung hindi ganun ang reaction niya. Kasi ibig lang niya sabihin, nasa tamang posisyon na si Archbishop na we are not worthy but God will provide or God will make us worthy dun sa binigay niya sa ating responsibility. Thank you, Father Paul. Very well said. At para sa ating parish priest ng Santissimo Rosario Parish, kaya ako sa kanya binigay ito dahil present siya dito. PCNE 2025 ginanap sa UST July 18 to 20 with the theme Padayon Synodal Witnessing of the Faith. Ang sabi daw doon, yung sa huling homily doon, sinabi na we need to bear Christ, hope, and love. So any thoughts about yung PCNE na nandoon kayo, Father? Opo, lalo na po ngayon sa panahon ngayon, marami pong nawawala ng pag-asa sa buhay dahil sa mga pangyayari. Ngayon, tulad ninyo, may bagyo po dito. Ang dami pong nawawala ng hanap buhay, di makakapasok sa kanilang mga trabaho, nasa lanta ng bagyo. So we have to give them hope. And that hope really means Jesus Himself, no? That we give Jesus Himself to those people
na ating makasalamuha, ating makikita para mabigyan sila ng tunay na pag-asa na makakamit din nila ang kanilang mga mithiin sa buhay at malalagpasan po ang lahat ng mga suliranin na darating po at haharapin po nila sa buhay araw-araw. Thank you po, Father. Ramdam ko po yun, yung inyong sinabi. At kay Brother Den, si Pope Leo daw po ay humihingi ng panalangin dahil sa patuloy na nangyayari doon sa Gaza, doon sa may banda doon. And we need the plea for ceasefire dyan sa lugar na yan because of war. Any thoughts po doon ngayon? For me, Father, well, the only word that I can describe about the situation in Gaza is nakakabahala na po yung mga pangyayari doon. Kaya po, it is rightful for the Pope, for the Holy Father to ask prayers. Actually, we need more time to pray for peace in Gaza. Kasi po marami na po ang nabiktima, tsaka po yung mga naapektuhan po ng gulo. Lalo na po yung mga bata. Nakakaawa po yung mga bata. When I see some videos, some reels sa social media na marami pong bata po yung displaced po ngayon because of war, nakakalungkot po yung sitwasyon. Nakakalungkot po yung mga nakikita ko. So yes, I think we need to respond to the call of the Holy Father to pray for peace in Gaza. And not just for Gaza, but for the entire world. Because there are some parts of the world na apektado po ng mga pangyayaring ito. Thank you, Brother Den. I give the floor again po sa ating kapatid na Father Dexter for the Ayun. continuation of our program. Ayun. So ang ating salamat Father Louis sa ating POV, mga points of view ng ating mga miyembro ng ating programa ngayon sa Usapang K. So ituloy natin yung pag-uusap natin dahil pinag-usapan natin ang sakramento ng binyag. Siguro from the point of view of sa canon law ba o sa theology, si Father, ang ating kura paroho, ating parish priest, ano po ba ang binyag at bakit po ito importante sa ngayon? Siyempre po ang binyag ay una-una utos po ng ating Panginoon. Go and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So ito po ay una utos ng ating Panginoon na dapat nating sundin at gawin. No? At ito pong binyag ay una sa sa 7 sakramentong itinatag mismo ng ating Panginoon. At itong binyag na ito ay may dalawang epekto, spiritual at syempre juridical para sa mga canon lawyers, no? May term na gano'n. Syempre kapag spiritual, we are being cleansed from our original sin and becoming a sharer in divine nature of Christ that we share in His priestly, kingly, and prophetic mission. And after that, meron din tayong juridic nature, meron tayong rights and responsibilities bilang isang ganap ng miyembro ng isang institusyon, ng isang simbahan. So marami po yun, no? Mga rights and obligations po natin. So napaka-importante po ito dahil una, it is, sinabi po ng ating Panginoon na dapat nating gawin, ipalaganap ang mabuting balita at binyagan sila dahil sa pamamagitan ng binyag, we may attain eternal life. Yun po. So parang ito po yung kautusan ng ating Panginoon dati pa, no, na pagkatapos niyang umakyat, no, sa langit, no, sinabi niya go and baptize, no. Parang tinuturo niya na sa atin, tinuturo sa mga apostoles na binyagan ang lahat ng tao, no, para ipalaganap natin ang mabuting balita, no. Ikaw ba, Father, naalala mo ba yung, kasi ito rin yung tanong sa atin ni Pope Francis before, no? Kasi minsan hindi natin nga pinapahalagahan kung kailan tayo nabinyagan. Kayo ba naalala ninyo kung kailan tayo nabinyagan? Ako, hindi ko rin po Hindi naalala. ba? Oo, yun ang Nakakalimutan. challenge kasi ni Pope Francis before na kung naaalala daw natin yung birthday natin dito sa mundo, dapat alalahanin din daw natin yung birthday natin kung kailan tayo pinanganak sa heaven, doon sa langit. Kasi ito yung birthday na, kumbaga, ito ay simbolismo, o sabihin natin na sakramento, na tayo'y kabilang na doon sa pagiging miyembro ng simbahan. Kayo ba, Sister, Father? Yes, Father, ako. Nakita ko yung, kasi nung nagpre-prepare ng
documents before I entered. So alam ko kung kailan ako bininyagan. Mhm. February 6 yon. Wow. So, fiesta yun dun sa aming parokya sa San Pedro Bautista. Mhm. And ini-encourage tayo ng ito yung tinatawag na spiritual birthday natin. Yes. So, we are being encouraged by the church to celebrate, hindi lang yung natal day natin, yung araw na kung saan tayo pinanganak, pero isa-celebrate din natin, ini-encourage tayo ng simbahan na ipagdiwang din natin yung araw ng ating kapanganakan sa ating buhay spiritual. Bilang officially naging miyembro tayo ng simbahan at tayo ay naging anak ng Diyos. So, it is a big celebration. In fact, no, na dapat nating isine-celebrate, no? Unang-una, alamin natin, kailan ba ako bininyagan? Tapos, paano natin ipagdiriwang yung ating pagiging miyembro ng simbahan at pagiging anak ng Diyos? Tama po. Father Paul, ikaw ba naalala mo kung kailan ka bininyagan? Nako, alam mo, yan ang gustong-gusto ko na rin alamin noon pa, yung exact date. No? Pero ang kwento sa akin ng nanay ko, kasi premature akong pinanganak, so dinala ko sa Tarlac City. No? And sabi nila, paglabas ko daw ng incubator, pinabinyagan na ako sa cathedral. So I assume, kung birthday ko October 30, siguro mga November 4. Okay, November 5. No? Pero I agree, no? Kailangan alam talaga natin yung araw ng ating kapanganakan sa buhay Kristiyano. Ikaw, Brother Den, alaala mo ba kung kailan ka bininyagan? Yes, Father Dexter, I remember that I was baptized on January 7, 1999. Nakita ko po sa aking baptismal certificate. Ikaw naman, Juan Paulo. Opo, ako, alalang-alala ko po yan. August 31, Wow. 1987 sa St. Francis Parish dyan sa Mandaluyong po. Ako nga, hindi ko naalala kung kailan ako bininyagan, Father. Pero gusto ko ring alamin, ano? Gusto ko ring alamin kung kailan. Assignment yan, ha? Assignment natin, kahit requirements yan, di ba? Assignment. Oo. Oo, kahit sa mga kalakbay natin, ano, dapat alalahanin natin kung kailan yung, para mag-celebrate din tayo ng birthday din natin, no, bilang isang simbahan, no. Kasi minsan iniisip natin, ay, di ba, nabinyagan ka, pero kailan, di ba? Pero yung pagbibinyag na ito, kasi minsan iniisip natin, ay, di ba, madalas, no, kapag tayo nagbibinyag, yung mga tao, minsan wala pa nga dumadalo lang sila doon sa reception kasi parang hindi nila nakikita yung importansya ng sakramento. Ang nakikita lang nila ay binyag, no? Parang ay, kasama ako doon, ninang ako, ganyan. Pero yung hindi nila nakikita yung importansya, kung ano yung kahalagahan, no? Sister, meron akong itanong ako, saan pa nanggaling itong binyag na ito doon sa Biblia? Kung baka sabihin natin, kasi iniisip natin, dahil inutos ni Kristo, no? Pero saan nga ba ito nakikita doon sa Biblia? Unang-una, yung basis nun, si Jesus himself was also baptized, di ba, sa Jordan River. So makikita natin yun in the Gospel of Matthew, chapter 3, verses 13 to 17, I think, no? Yung kung saan si Jesus mismo ay bininyagan. Tapos, yung na-mention kanina ni Father Glenn, sabi niya, yung bago umakyat si Jesus sa langit, no, sinabihan niya yung kanyang mga disipulo to go to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Makikita natin yan sa Matthew chapter 28, verse 19. Tapos, makikita rin din natin sa Acts of the Apostle, Saint Peter telling the people, no, to baptize one another. So we can find that sa Acts chapter 2. I just forgot the verse kung 13 ba yan or 17, something like that. But it is in the Acts of the Apostle. So yun, makikita natin masabi natin yung basis din ng baptism. Parang Acts chapter 2 verses 38 yata, sister. Yan. Yun, oo. Pero may sinasabi din kasi na kung bakit tayo binibinyagan, parang tinatanggal ang original sin. Ano ba sa Tagalog ang original sin? Ang kasalanan ng minana, no? Parang ganun yata. No?
So bakit nga ba Father, ikaw ba, brother din, kaya mong sagutin yon? Ano nga ba yung original sinasabi na kailangan matanggal ng binyag? No? Kasi yun ang isa sa mga kahulugan kung bakit tayo binibinyagan. Yung tatanggalin ang kasalanang mana. Regarding po sa original sin, just a basic or a simple catechesis, no? Yung original sin po ay minana po natin sa ating mga unang magulang na sina Adan at Eva. Dahil po alam po natin yung kwento sa libro po ng Genesis na si Adan po at si Eva po ay nagkasala sa Diyos dahil po meron po silang ginawang, hindi po katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, no? Yung pagkain po ng prutas mula po sa isang puno. At dahil po dyan, nagkasala po sila at yung pagkakasalang po yan ay nagbigay po ng parang parang barrier, no? Between God and man. Parang hindi po agad-agad makakalapit o makakatanggap ng grasya mula sa Diyos is because of that sin. And that sin po is hereditary to us. So, through baptism, yan po yung sakramento na makakapaglinis po ng ating kaluluwa. Yan po yung makakatanggal po ng kasalanan. Yung pong kasalanan minana po natin sa ating mga unang magulang. Oo, isa rin to na parang hindi tayo makakaakyat sa langit, no? Kaya siguro sabihin natin na we are all it is needed, no? Para necessary for us to be baptized kasi hindi makakapasok daw sa langit, no? Dahil kapag may original sin, no? Kasalanan ng mana, hindi tayo papapasukin sa langit, no? Dahil tayo ay bibahid ng kasalanan, no? Kaya yung binyag ay isang sakramento na magbubukas ng langit para sa atin, no? Meron ding sinabi si Father Cura Parroco, si Father Parish Priest, no? Ito yung unang sakramento na tinatanggap, no, ng isang Kristiyano. Bakit muna, no? Siguro sino bang pwedeng mag-explain nun? Bakit siya yung pinakauna? Father Paul, gusto mo ba or andiyan ba si Juan Paulo? Sige, ikaw na lang, Father Paul. Okay. Oo, siyempre, yun nga tawag natin sa kanya, parang gateway siya, no, para sa ibang mga sacraments. So, in fact, kapag tayo ay ikakasal, di ba? O kaya kukumpilan, ang unang hinihingi sa atin yung baptismal certificate. No, kasi hindi tayo pwedeng tumanggap ng ibang mga sakramento unless tayo ay nabinyagan. So, katulad nga ng sinabi natin, ito yung nagiging pintuan, no, para matanggap natin ang ibang sakramento. So, siya yung pinakauna, no? And in fact, with the other three, di ba, meron tayong sacrament of initiation, which is baptism, confirmation, and Eucharist. So, sila yung initiation. Kumbaga, ito yung foundation ng ating buhay Kristiyano, spiritually speaking. And in fact, kapag Easter Vigil, no, kaya napakaganda ng liturgy natin ng Easter Vigil kasi yung mga binibinyagan natin, tumatanggap sila ng confirmation, at the same time, binibigyan na rin sila ng communion. Kaya makikita mo yung connection ng tatlong sakramento sa iisang gabi. Kaya nga kumbaga, kung gusto ninyo ng 3-in-1, ayan, makakasulit kayo. Ayan, magpabinyag kayo ng Easter Vigil, no? And even if you receive the other sacraments, kung mapapansin natin, binabalikan natin yung right of yung ating promises, 'di ba? Kapag tayo ay nakumpilan o kaya nag-first communion, meron tayo nung renewal of baptismal promises. Father Glenmar, pwede bang embong na? Okay. Kasi ang binyag ba kailangan bata ka lang or pwede yung mga tumanda na tapos nag-convert or yung mga tao na wala namang relihiyo tapos nagkaroon ng binyag, pwede ba yun? Opo, meron pa tayong infant baptism and adult baptism. So, pwede rin pong kahit lalo na yung mga galing sa ibang reliyon na nakakita ng liwanag dito sa Katolisismo, ay pwede rin pong mabinyagan sila. Kasi unang-una to siguro sabihin natin early church, no? Sa unang simbahan, sabihin natin,
ang mga unang nabinyagan noon ay hindi mga bata, no? Unang mga nabinyagan noon ay matatanda na alam, yung mga Jewish nga, sabihin natin mga Hudyo, na sila ay na-convert, no, na maging Kristiyano, at sila ay nabinyagan, no? Sila ay umanib sa organisasyon, sabihin natin, o sa simbahan na itinatatag ng ating Panginoon. Sila yung unang nabinyagan, no? Sila ay, kumbaga, may conversion na nangyari kasi unang-una ang binyag noon ng mga unang panahon, ibig sabihin nito, pinaniniwalaan mo si Kristo. Kaya nga sabihin natin nung pupunta rin tayo dito sa ritual, no, pero ang unang mga salita noon ng mga credo, kaya nga meron tayo I believe in God, no? Sabihin natin, meron tayong yung I believe in the Lord Jesus. Kaya siguro dumating din yung punto na naniniwala tayo sa Santa Trinidad, no? Kaya nga ang pinaka-ritual ng binyag is binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya yung mga unang nabinyagan noon, ito ay yung may paniniwala doon sa Santa Trinidad. Naniniwala sila kay Kristo na isa sa mga persona sa Santa Trinidad. No? Kaya napakalalim no kung bakit tayo binibinyagan. No? Hindi lang to na parte ng simbahang Katoliko, kundi yung conversion, no, na kasi sa unang, sabihin ko sa unang simbahan natin, yung lumalayo ka sa kasalanan, no? Yung paglayo sa kasalanan na pinakauna-una, gusto mong makita ang liwanag sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ka binibinyagan. Hindi lang unang-una, hindi lang maging kaanib, kundi makita mo ang liwanag sa pamamagitan ng binyag, no? Kaya sinasabi nilang, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kasi nga, dahil pag nabinyagan ka, ibig sabihin, ikaw ay saved, no? Ikaw ay naligtas, no? Sabihin natin. Ikaw ay naligtas at sabi nga, upang matupad ang mga pangako ni Kristo, no? Ito yung nagbubukas sa iyo ng pintuan para ikaw ay maligtas. Kaya may binyag. Kaya makikita natin doon sa ritual, no? Sa ritual ng pagbibinyag, makikita natin na yung pag-alis ng demonyo, no? Exorcist. Di ba yung parang may exorcism pa nga doon, no? Winawaksi mo ba ang mga kagagawan ng demonyo? May gano'n, di ba? Tapos yung mga kagagawan, no, naniniwala ka ba na yung pagsabi natin ng renewal ng baptism, no? Do you believe in God? Naniniwala? No, nananampalataya ka ba sa nananampalataya ka ba sa Diyos Ama, nananampalataya ka ba sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo? Itong isang buong ritual na ito, no, ay yung pag-anib natin hindi na sa simbahan kundi sa Panginoon, no. Siguro mapunta lang tayo doon, ano. Meron kasi dito na essential element, sabihin natin, ng baptismal rites, no. Sino pwedeng mag-explain sa atin ito? Sister, kaya mo ba? Yung essential elements, meron tayong tinatawag na yung formula, Trinitarian formula, that the person who is baptizing, yung pare o diakono ba siya, o in case of emergency, kahit sino, no, as long na ginagawa niya ang intention ng simbahan, ay magbibinyag sa ngalan ng Holy Trinity. That's why yung formula niya ay in the name of, I baptize you, pangalan, sino man yung bibinyagan, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dapat kompleto yon. Hindi pwedeng I baptize you in the name of the Holy Trinity. Kailangan bibigkasin yon. Tapos yung matter, yung water, no, na gagamitin na sa pagbibinyag, pwedeng ilulubog, no, Immersion. O kaya naman yung pouring of water, pagbubuhos sa ulo, o kaya naman yung sprinkling of water. Kasabay yung pagbigkas. Ngayon, kailangan malinis ang tubig. Hindi basta liquid hindi pwede yung, halimbawa, Coke, hindi pwede, no? In case of emergency. O kailangan yung may putik, something like that. Kailangan yung, halimbawa, in case of emergency, nakita mo dun sa kung ano yung tubig, o kailangan malinis yung tubig. So, yung form, yung... I baptize you? Yes, I baptize you. Yung matter, yung tubig,
minister na magbabaptize. So, ang regular minister niya ay yung pare. O kaya naman yung diakono. Pero in case of emergency, kahit sino, kahit na hindi katoliko, pwede rin gawin yon as long as yung taong magbibinyag ay gagawin niya ayon sa intensyon ng simbahan na kasama yung pagsasabi ng formula, yung form, at saka na andun yung matter, yung holy water. So, Sister, i-explain lang natin, no, bakit kaya kailangan tubig? Pwede bang ibang likido na lang? Bakit tubig ang pinambibinyag natin? actually, yung tubig, napakayaman ng kahulugan ng tubig. Kasi pwedeng ang tubig ay nagbibigay ng buhay at pwede rin yung kamatayan. Pagbibigay buhay kasi, di ba, as persons, kailangan natin ng tubig para mabuhay tayo. So yung tubig, simbolo ng tubig na nagbibigay ng buhay, ibig sabihin nun, panibagong buhay kay Kristo. No? At yung tubig din na nagsisimbolo ng kamatayan, katulad ng kapag nalunod ka, di ba? Nasa dagat ka, nalunod ka. So pwedeng cause din ng kamatayan ay ang tubig. Ang ibig sabihin nun yung kamatayan sa ating kasalanan, in particular, yung original sin. Kaya yung simbolo ng tubig ay katulad ng sinabi ko ay napakayaman ng kahulugan. Water gives life and also at the same time gives death. Life in Christ, new life in Christ, and death to our original sin. Yeah. Brother Len, meron ka idadagdag doon sa kahulugan ng tubig? Bakit tubig ang ating ginagamit? Well, tubig po yung ginagamit natin sapagkat meron po siyang theological basis, meron din po siyang biblical basis. Well, in my basic understanding of water, well, it symbolizes cleansing, no? Cleansing po siya. In fact po sa mga nabasa ko po sa Biblia, well, lalo na po doon po sa story ni Noah, no? So tubig po yung ginamit, no? Tubig po yung naging factor kung bakit po meron pong tinatawag po na great flood, no? The great flood happened, it's because God wanted to have this spiritual renewal to the people, kasi po nung panahon po ni Noah, grabe po yung yung pagiging masama ng tao. So because of the flood, no, so the water cleanses, no, the intentions, the minds, the heart of the people. And so in other stories then, the tubig din po yung ginamit, hindi po tubig baha, hindi po mantika, tubig po. And as we incorporate it in the sacrament of baptism, well, for me, as we basically understand about water, it truly signifies cleansing. Tama din po. Meron ka dadagdag, Father Glenn? At saka siguro tubig din dahil siyempre ito yung universal na pwede nating magamit, no? Kasi ito yung simbolismo din ng pag-uhaw natin, umiinom tayong tubig, no? Makikita natin kahit sa lahat ng bagay kasi sinabi ng ating Panginoon yung Great Commission nga niya, baptize all nations, no? Pero kung wala ka namang makitang tubig, paano ka makakapag-baptize? Paano ka makakapagbinyag? Kaya unang-una, on a practical basis din, ang tubig ay ginagamit para madaling makuha, madali nating makita. Kasi pag sinabi nating mantika o kung ano man, ang layo. Ibig sabihin, hindi natin agad makukuha. Pero ang tubig ay makikita natin sabi nga ng 70, ang mundo ay is composed of 75% water. So parang nakikita natin na pwede tayo magbinyag ng kung saan, no? Magbigay muna tayo na ating mga questions siguro mula sa ating online. Siguro si Juan Paulo magbibigay ng question sa atin. Ayan, pag lumalabas na po ako yan, question Ayan time. na, oo, ayan na. Pero bago po yan mga kalakbay, batiin po natin muna ang mga nanonood sa atin, kagaya nila Sister Ruby. Sister Ruby, magandang araw sa iyo, magpagaling po kayo. No? Si Sister Maylene, si Kuya Janjan, at sila Sister Rachel and Sister Rowena and Sister Maria Lourdes Cruz. Ayan po. So dako na po tayo sa ating question. May mga questions na po kasi pumasok na ngayon na nasagot natin kanina, pero para sa nila, no, ulitin po natin. Okay lang po ba, no,
na ang date po ng ating binyag ay isi-celebrate natin parang another birthday natin po. Siguro maganda sumagot yan ang ating Kura Paroko. Well, kung may panghanda ka naman, bakit hindi? Bakit hindi? Di ba? Dalawang Dalawang birthday. birthday Because po. we remember that this is new life, from old life to new life in Christ. So, mahalaga rin. Kaya nga, mahalaga na malaman natin yung ating kapetsa ng ating binyag. So, pwede naman, no? Saka para maalala din natin na we are not just citizens of this world. Yes. We are on a higher plane, sabihin natin, on another level, on another dimension, no? Na we are all citizens of, and children, not just citizens. We are all children of God. And we need to remember them because we are not just citizens of this world. Na hindi lang tayo Filipino, hindi lang tayo, kasi lahat sa binyag, lahat tayo nagiging pantay-pantay sa mata ng Diyos. Meron pa tayo, Juan Paulo? Next question from Adrian from Quezon City. Ang kanyang pong tanong, bakit po ang mga babies lang ang binibinyagan? Pwede po bang antayin muna lumaki ang bata para makapamili siya o makapag-decide siya kung siya po ba ay gusto magpabinyag sa Katoliko o hindi? O, una nasagot din ni Father Parish Priest kanina na pwedeng bata o matanda, pero maganda rin yung tanong kung ang pwede ba nating hintayin na lang, no? Pwede bang nating hintayin na lang, hindi muna natin binyagan ang mga bata at hintayin na sila ay lumaki at sila dapat ay binyagan. Siguro magandang sumagot nito si Father Paul. Ayan, yung tanong naman niya ay kung pwede. No? Kasi sabi niya kanina, parang bakit bata lang? No? Actually, hindi lang bata. No, kahit matanda, pwede naman naman talagang magpabinyag. Yan. Father Paul, ang tanong niya, pwede ba nating hintayin na lang? Hindi muna natin bibinyagan yung bata at hintayin nating lumaki at tumanda saka bibinyagan. Yun po ang tanong niya. Yeah, again, pwede. 'Di ba? Kung ang tanong niya ay pwede o hindi. Pero sa Pilipinas, no, at kahit sa ibang bansa, kahit dito sa Gibraltar, nagbibinyag sila ng bata. No, kasi nga, alam mong makakabuti, no, para sa anak mo. No, gawin mo na. No, kasi lalo na kapag ka may panganib na mawala, mamatay, hindi mo alam kung anong mangyayari. Parang ano yan bilang magulang, alam mo kung ano makakabuti sa anak mo. 'Di ba? Kung minsan bibigyan natin ng mga vaccine yung mga bata, diba, kasi alam natin makakabuti, 'di ba? So, parang hindi kaya ng konsensya mo na hindi na maibigay muna yan sa anak mo, 'di ba? So, it's highly advisable na habang bata pa, pabinyagan na. Pero doon sa iba, no, merong ibang orientation, no, kasi parang sinasabi nila, we are giving a child a choice. No, kaya pwede namang gawin 'yon. Pero ako mas pabor ako doon sa habang bata pa. Kasi later on kapag makakapili sila at pipiliin din naman nila o hindi, no, it will happen. No, at least nabinyagan mo na. Kailangan natin makita muna yung history kung bakit natin binibinyagan ang mga bata. Ito kasi ay nagmumula doon sa panahon ni San Agustin, no? Dahil noon ay namamatay yung mga bata, no? Mabilis sila mamatay, mortality rate ay ang taas, kaya sila ay binibigyan. Kasi talaga dati, Father Glenmar, no? Parang ang binyag, sabi ko nga kanina, ang binyagan dati ay matatanda dahil kailangan nila may choice, no? Pero nung panahon ni San Agustin, binibinyagan yung mga bata dahil they will forfeit their salvation. Baka hindi sila maligtas. So ang sinasabi ng simbahan, kailangan binyagan na yung mga bata kundi hindi sila makakatuloy sa langit, hindi sila maliligtas. Kaya inumpisahan natin yung pagbibinyag ng mga bata. Pero siguro binibinyagan natin ang bata dahil una-una sila ay miyembro, gusto natin sila maging miyembro ng simbahang Katoliko, no? Kasi parang siguro sa mga Pilipino rin, ano, kaya natin binibinyagan din ang ating mga bata, hindi dahil hindi natin sila binibigyan ng choice, pero sinasabi natin kapamilya natin sila, no? Hindi po pwede na ako binyagan pero yung anak ko hindi binyagan, para hindi siya nagiging kapamilya ko. Yung siguro yung psychology ng mga Pilipino, no? Na kung ang aking anak ay bininyagan ko, siya nagiging parte. Hindi lang parte ng pamilya natin,
pero nagiging parte siya ng mas malaki pang pamilya, no? Kaya sinasabi natin, ay, ang mga bata, hindi na siguro maligtas no sa original, pero sinasabi natin sa psychology ng mga Pilipino, kabilang siya sa isang simbahang kinagisnan ko at nagiging maganda ang aking pananampalataya, lumalalim ang aking pananampalataya dahil ang aking anak ay nabinyagan, ay kasama sa maliligtas sa ating Panginoon. Sige Okay, po, next tuloy po question tayo. from Veronica of Camiling. Ano po ba ang pinagkaiba ng binyag ng Katoliko sa ibang sekta? Gusto mo sagutin yan, Brother Den? Kaya ba? Yes po, Father Dex. Actually, I witnessed parang the same din na ceremony sa ibang sekta. Well, in other sects, they don't call it as baptism, but they rather call it as dedication. No? Mhm. Dedication yung tawag sa kanila. And I witnessed it na doon sa kanilang dedication, parang ayun, yung parang ginagawa nila sa bata ay pinipray over nila, tsaka yun, parang puro kanta, puro preaching, yun. Well, the difference, actually there's really a big difference between their dedication or the Protestant baptism to Catholic baptism. Kasi sa Catholic baptism kasi, we follow yung sinabi kanina ni Sister, no, na matter and form, no? So sa Catholic baptism, we have this matter which is the water and saka yung form. Importante po 'yan. That will serve as our parang reference, no, na 'yan ay isang Catholic baptism. Na we use this matter and form kasi sa other sects kasi wala yan may tubig sila, totoo na may tubig sila, but they don't have the form, just like us sa atin. They just only pray for the candidate, no, either bata man yan or matanda, or they just simply lang, paligo lang, yung parang immerse lang dun sa tubig, yun lang po. Brother Den, tuloy ko lang yung question, Pwede ba yung kunwari gusto kong may conversion, gusto kong mapa-convert ako ngayon sa Katoliko, pwede bang hindi na ako magpabinyag dahil nabinyagan na ako ng ibang reliyon? Kailangan, for me po, Father, and my understanding, kailangan po na magpabinyag po na simbahan ulit po. I mean, kapag galing po kayo sa ibang sekta, or for example, if you're originally a Protestant, you need to be baptized in the Catholic Church. O may mga sekta na hindi in-acknowledge kasi ng Katoliko, no? Oo, kasi pero may mga Christian churches yata na ang binyag nila is recognized by recognized. May mga valid baptism po yung ibang valid baptism. sex religion. Actually po, na-update po yun ng CBCP. Dumami ba? Dumami. Because they are following, syempre, una, matter and form, Trinitarian formula, water, and the intention. No, pero, but yung update ay medyo contestable pa rin. Marami. Kailangan pa rin pong siguro tingnan ulit, review ulit yung baptismal rite ng mga ibang religions. Sino tumitingin noon? Parish priest ba? Siguro, mayroon pong commission po May siguro commission. ng Doctrine of Faith siguro. Sige, Brother Juan Paulo, meron pa tayong Okay, pagtanong? dahil supposedly, yun din po yung question ni Maria Rita ng Bulacan yung regarding sa pa-convert. No? So nasagot na yung tanong niya. Lipat po tayo sa isang question from Kay of Bukawi. Tanong ko po kay parish priest, ang mga magulang ay hindi kasal sa simbahan, maaari pa rin bang bilang pabinyagan ang kanilang mga anak? Gandang tanong yan. Ako dapat po, pabinyagan pa rin po nila. Unang-una po, hindi po kasalanan ng bata na ang kanyang mga magulang ay hindi pa kasal. So, natin yung kapakanan ng bata. No? Pero hinihikayat pa rin sana natin na ang mga magulang ay magpakasal. Ninanais natin na ang bata ay lumaki sa pananampalataya ng Katoliko. No? So, kung mas maari pa rin, no? Mainam pa rin na magpakasal sila para ay maturuan nila yung kanilang anak sa gawi at pananampalataya ng pagiging Katoliko. Tama naman. Father, idagdag ko lang yung sabi ni Father Glenmar, magpapakasal sa simbahang Katolika. Kasi pwedeng magpapakasal sila pero sa civil lang, sa West, no?
So, idadagdag ko lang na pagpapakasal sa simbahang Katolika. Yun. Tama po, Ini-encourage sila na magpakasal sa simbahang Katolika. O bago natin pagpatuloy mga katanong, no, meron akong naalala lang na trivia. Hindi naman trivia, parang yung kinagawian or sabihin natin yung iniisip ng mga tao, siguro si sister yung sumagot. No? Kasi sabi nila, kaya pinabibinyagan daw nila yung mga bata. Eh kapag hindi mo daw binigyan, nagiging tiyanak. Tama ba? Hindi totoo kasi sabi nila, uy baka pag hindi nabinyagan yan, tapos namatay, nagiging tiyanak daw. Sister, ikaw nga sumagot, no? Kasi Father Paul. Hindi, kasi yung maling paniniwala ng mga tao ay yung pupunta sa, pag hindi nabinyagan at namatay yung bata, pupunta sa limbo. Actually, wala yun sa teachings ng Catholic Church, yung limbo. So, ang paniniwala natin at ang itinuturo ng simbahan ay dahil sa kabutihan ng Diyos, sa awa at kabutihan ng Diyos, no, na itong mga batang na nabinyagan ay maaari ring maligtas. Yun. Hindi yung tiyanak. Bakit nga ba, Father Paul, bakit na ba napunta doon sa tiyanak yung... Tama yung sagot ni sister, no? Pero kasi doon sa movie, na tiyanak, parang yun yung sinasabi na yung daw mga nagiging tiyanak yung mga batang hindi nabinyagan, mga aborted, no? And then it just connected it with that, no? Pero yun nga, theologically speaking at saka yung turo ng simbahan natin, yung nabanggit ni sister, no? They go to limbo, or yun nga, in God's mercy, no, hindi rin natin maililimit, no, yung awa ng Diyos. Father Kasi Paul, walang kasalanan, di ba? ituloy ko lang, Father Paul, yung sinabi mo kanina. Father Paul, pwede ba natin binyagan yung mga aborted na mga babies? Ay, hindi na, no? Kasi basically sacraments are for the living. No, yan ang palaging palaging dilema, or ano ba? May na-experience ako dati, namatay naman, hindi pa sila nagpakasal. So ngayon sasabihin, Father, kasal mo kami. Basically our concept really, sacraments are for the living. No, kahit yung kakamatay lang, di ba? Hindi naman natin pwedeng bigyan ng anointing of the sick yun. Bibigyan lang natin blessing. Kaya yung kaya yung story mo kanina, yung ikaw ay premature, no? Kailangan ibinyagan mo na agad. Baka maging tiyanak. Baka maging tiyanak. Baka maging tiyanak. Sige, Juan Paulo, meron. It's a common experience sa hospital, di ba? Papatawag tayo bigla. And then mag-aanoin tayo kahit, I don't know, ikaw, Father Dex, di ba na... Konti lang. Isang drop lang. Sa ulo lang, sa ulo lang, itatouch mo lang na gano'n, tapos sasabihin mo na yung formula. Naranasan ko kasi naging director ako ng pastoral services at marami din ako nabinyagan ng mga bata, no? Na sila ay nasa tube pa, pero delikado na yung buhay ng bata, kaya binibinyagan na natin agad. So, with the permission din ng mga magulang, no? Father, si Juan Paulo, meron pa tayong mga tanong. Sige. Down na tayo sa last two question, no? Pero okay. Oo nga, 8 minutes na lang pala. 8 minutes na lang, bilis ng oras. Bilis. Kay Parish Priest uli, ang mga magulang ay, pwede po bang maging ninong o ninang ang isang taong hindi namang aktibong Katoliko o hindi kasal sa simbahan? Sila po yung magiging, hindi aktibong Katoliko? Hindi aktibong Katoliko po. Ang requirement lang naman po sa sponsor ay baptized Catholic. So pwede pa rin po, pero mas piliin nyo na lang sana ay yung makakapag-guide sa inyo. Bakit ba kailangan na yung gano'n? Kasi po yung pagiging sponsor ay may obligation din sila to teach, to guide, no, yung mga bata. Sila, o hindi lang po magbibigay ng pakimkim, hindi, but to teach them and guide them para sa ating buhay Katoliko. Para kasi sila yung pangalawang magulang, sila yung magbibigay ng kumbaga direksyon, kahit wala yung magulang, sila yung magbibigay ng direksyon, spiritual na direksyon do sa kaya kasama do sa ritual, no? Yung mga godparents, yung mga ninong at ina, meron silang responsibilidad doon sa bata, hindi lang pagbibigay ng pakimkim na pera, kundi yung spiritual na direction. Saka yung, Father, yung age requirement din pala, no? Kailangan 16 years old, no? Ang age na pwedeng maging ninong o ninang.
Mhm. Bakit kaya sister may age requirement? Kasi syempre kung merong age requirement, masasabi natin na kahit papaano mature na yung taong yun na makakapag-guide dun Mhm. sa tao na bibinyagan o Katulad ng nabigyan ng. o parang katulad ng magulang, no? Sila yung kumbaga pinapasa din nila yung pananampalataya nila doon sa bata, ano, lalo doon sa baby na sila yung magbibigay din ng kumbaga ng direksyon ng pananampalataya, binibigay nila yung pananampalataya nila doon sa bata. Juan Paulo, meron ka pa? Okay, sa last question, actually question ko din po ito. No? Mhm. In case po ba na nagpalit po ng pangalan yung tao, kailangan po ba niyang mabinyagan po ulit? Sino sasagot? Hindi na. Sige, Hindi sister, na, ikaw. hindi na. ikaw. Oo. Sige, sister, ikaw na sumagot. Father Paul, Jack and Poy tayo. Sige. Ikaw na, ladies first. Ladies choice. Ah, Hindi na, kasi isang beses lang tinatanggap ang baptism. Meron tayong tinatawag na yung indelible mark ng baptism, which we call character. So kung nabinyagan na ang isang tao, at sabihin natin nawala siya ng landas sa simbahan, at gusto niyang manumbalik sa simbahan, hindi na siya ulit bibinyagan. Ngayon, sa case naman ng sinabi kanina ni Father na in case of emergency baptism, nabinyagan na yung tao pero babalik siya sa simbahan para kumpletuhin yung rite ng baptism. Like yung anointing of oil, part yun di ba? Na kung saan nagiging kabilang tayo ni Kristo bilang pari, propeta at hari. Tapos yun ding exorcism, may part din dun sa exorcism, no? So yun, kukumpletuhin yun, pero isang beses lang bibinyagan at tao. Sister, kunwari kung nakalimutan ko, kung nabinyagan na ba ako o hindi ko alam. Isang Yung- common yan eh. Yes. Experience ako. Sige, si Paul. Sige, Father Paul naman. Sige, Father Paul, as parish priest, di ba? Ako dati magpapakasal. So yung sabi ko nga requirement dyan ay certificate of baptism. So wala silang maiproduce. So ang gagawin niya, maghahanap siya doon sa malapit na simbahan na at least 3 simbahan na kung wala talaga siyang record. No? Kasi kailangan maging masusi yung investigation natin. Dahil nga hindi siya pwedeng binyagan ulit. No? Kaya nga hindi tayo basta pwedeng magbibinyag na lang sasabihin, ay wala yung certificate ko. No, katulad nun, actually we were in the process of baptizing him. Tapos umuwi siya sa Olongapo. Nandun sa Olongapo yung kanyang baptismal certificate. So nabinyagan na siya. Kaya napaka-importanting role no, sa parish na mag-iimbestiga ka talaga, no, na lahat diligent search, ika nga, na talagang hindi pa siya nabinyagan. Kasi nga, ano siya, tawag dito, isang beses lang pwedeng mangyari. Or, yung iba naman, may tinatawag silang conditional, no, conditional baptism. No, na kapag ka na-discover na may nauna pala, yun ang mas recognize. So, pero that is not normally done. Kailangan nang gawin mo talaga diligent search. Okay. Meron pang huling katanungan. Sige, may pa. Okay. Isa pa. Para kay Father Paul po and kay Father Dexter, no? Father Paul, curious lang po ako, since naging pari kayo, ilan po ang naging nabinyagan po ninyo? And kay Father Dexter naman po, ito galing po kay Renan ng Novaliches. Father Dexter, kung hindi mo po maalala ang araw ng binyag mo, mahalaga pa po bang mabuhay bilang Katoliko? Mabuhay. Si Father Paul muna. Ang seryoso ng tanong. O sige, yung akin na muna, maiksi lang naman yung sagot ko. Hindi ko malaman kung ilan, no? Pero based sa record siguro, pwede nating makuha. Pero honestly, I don't have a count. Sa akin naman, syempre kailangan, mabuhay pa rin naman tayo bilang Kristiyano, no? Hindi naman kailangan na parang pag hindi mo maalala na yung birthday, yung baptismal mo magiging malungkot ka na, no? Hindi. Kailangan mo lang alamin, no? Sabi nga ni Pope Francis, we are Easter people. Sabi kailangan maging masaya tayo, no? Na yung paraan na pag alam natin ng binyag, ibig sabihin
hinahanap natin kung para identity din natin na bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, makikita natin kung saan tayo nagmula. Di ba? Pag tayo hindi natin alam kung kailan yung birthday natin, parang kailan nga ba yung kumbaga sinilang ako sa mundo. Pero dito, kailan ba ako sinilang nung aking binyagan, no? Kasi pag nalaman natin nalaman natin yung petsa ng ating binyagan, alam natin na kabilang tayo sa iisang simbahan. Siguro dumako na tayo sa ating keywords sa unang ating mga huling mensahe. Unahin natin siguro sino? Si Brother De, si Juan Paulo. Okay, sige, mauna na po ako, no? So ang aking isip na word ay kaligtasan, no? Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko dahil ibinahagi nila sa akin ang pananampalatayang Kristiyano. At paalala lang po natin, ang sakramento po natin sa simbahan ay libre lang po. Ang kaligtasan po ay libre po at para po sa lahat. Okay, salamat Juan Paulo. Brother Den. Yes, my keyword for today is kapangyarihan, no? Baptism is for me is the most powerful sacrament because kapag hindi po kayo nabinyagan, hindi po kayo pwedeng magpakasal, hindi po kayo pwede maordenahan, hindi pa kayo pwede makatanggap ng ibang sakramento. Tsaka yung baptism po is a powerful sacrament, makapangyarihan po ang sakramento, yung binyag sapagkat ito po ay nagtatanggal, no, ng mga kasalanan, especially the original sin. And most important po, makapangyarihan po ang binyag sapagkat it demonstrates power. What kind of power is that? That is the resurrection na ito po yung nagbibigay po, as what Juan Paulo said, kaligtasan. Yun po. Salamat, Brother Den. Sino pa ba? Si Father Louie ba? Gusto magsalita? Si Father Parish Priest, Father Glenmar. Kalinisan. No? Kalinisan. Kalinisan na nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay, panibagong pag-asa na mamuhay at sundin ang utos ng ating Panginoon. Okay, Father Paul. Sa akin naman, kalakasan, no? Kasi sa pamamagitan binyag tayo ay nabibigyan ng bagong lakas at bagong buhay. Ayan. Sa akin naman. Ako naman. Sister. Nakalimutan Ay, ako. sorry, sister. Sorry. Dapat pala ikaw muna pala. Ayan na. Sa akin ay sister. Kristiyano. Kristiyano ang salita. Ang word ko, Kristiyano. Kadalasan naririnig natin sinasabi ng mga tao na Katoliko ko, sarado. Pero paano ka magiging isang Katolikong sarado? No, kung hindi ka unang-una magiging isang Kristiyano. At ang pagiging Kristiyano ay ang pagsasabuhay, no, yung sinusundan natin. Sino 'yon? Si Kristo. So, magiging Kristiyano tayo hindi lang sa salita, no? Pero higit sa lahat sa gawa, sa pamagitan ng pagmamahal at pagsasabuhay kung ano man ang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Yeah, maraming salamat, Sister, no? Sister Marisa. At sa akin naman, yung letter K ko, kabanalan, no? Dahil tayo ay binibinyagan, ito yung binibigay din sa atin, ito yung grasya ng Panginoon para tayo ay maging banal, no? Lahat tayo ay nagnanais na maging banal, no? Kasi yung kabanalan na ito ay isang grasya mula sa Panginoon. Itong sakramento ng binyag ay isang paraan, no? O sabihin natin, nagbubukas sa atin, no? Para tayo ay mapuspos ng grasya ng Panginoon, no? Tayo ay maging banal, katuwang ang ating Panginoon, katuwang din ang simbahan, no? Lahat tayo ay sabihin natin dahil tayo ay isang simbahan, tayo ay nagtutulungan para maging banal sa isa't isa, no? Maging banal patungo sa ating Panginoon. So maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa atin, sa ating mga kalakbay. Maraming salamat, Father Glenmar. Sana tayo ay laging nandito ka rin, no? Sa ating Brother Dan, and Juan Paulo, Sister Marisa, Father Paul, at sa atin, no, sa ating lahat na nakikinig. At maraming salamat at magkikita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K.